God, na andito naman po kami ngayon, O God, Lord, sa aming pag-aaral, Lord, na ikaw po, Lord, na humuna, O God, sa aming Panginoon. At lalo na, O God, Pastor Lord, na siya po ang daluyan ng iyong banal na salita, Lord, upang kami, O God, Lord, na matuto, O God, na matuto kami, O God, Lord, sa iyong banal na salita, na paano namin ito, Lord, na maibigay, O God, at maipamuhay namin sa aming buhay, Panginoon. At ito po, Lord, na paano po kami, O God, Lord, na magawa ng message, O God, Lord, upang, O God, Lord, na maintindihan po, O Lord, ng aming mga kapatiran, O Lord, kung ano po ang iyong banal na salita, Panginoon. Thank you, Jesus, O Lord, at lalo na, O Lord, sa mga kapatiran namin, O God, sa gabing ito, Lord, na andyan po, O Lord, ang kanilang effort, Panginoon, upang kami, O Lord, na matuto, O God, Lord, sa iyong banal na salita, Lord, sa aming pag-aaral ngayon, O God, Lord. At ito po, O God, ang aming pinag-aralan, O God, sa gabing ito, Lord, na tulungan mo po kami, Panginoon, na ito po, O Lord, na mapasok sa aming puso at isipan, Panginoon. At ito po, Lord, na paano po namin, O God, ma-share, O God, ang iyong banal na salita, O God, sa aming mga katrabaho, kaibigan, at sa aming pamilya, Panginoon. Thank you, Jesus, O Lord, sa gabing ito, Lord. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. So, tuloy na po tayo. Bali, ipakita ulit natin yung ano, no? Itong apat na ano ito. Ayan. So, introduction. Ayan. So, ito yung pinakang ano nila. Sa paggawa po natin ng message, ito yung major na kailangan po natin. Kailangan natin ng introduction para mag-grab natin yung attention ng kongregasyon. At saka yung body of the message na merong mga first point, second point, third points. Kahit 2 points lang, okay na. Merong umaapat o 5, pero baka mahaba, kaya mainip yung mga tao. So yung meron ding mga subpoint at saka illustration, pwede ka rin magpatotoo. So, yung application ba, kunyari yung sa contentment, bakit ba pinapahayag ko, pinipreach yung kakontentuhan? Yan. So, ano ba yung nais ng Lord? Paano ba natin ito may apply? O baka tayo ay walang kontento sa buhay, kaya ito yung mensahe para sa atin lahat, di ba? Hindi tayo nakokontento sa kung ano yung meron tayo. So, kailangan, pagka nag-application ka na, hahamunin mo yung kongregasyon. Ayan. At hindi basta-basta nag-e-end o natatapos. Sa halip, yung purpose po ng conclusion is to conclude, not just to an end. So, yan po yung major na part ng sermon. At meron pa po diyang mga ibang mga art. Sabi nga, yung title, yung tema. Diba? Meron diyang prayer, mga interrogative question. Pero ito yung major na kailangan po natin sa message. Amen? So, tandaan nyo na po Bali, yung tingnan mo yung nandun sa papel, meron diyang interrogative question. Kumbaga sa husgado, kino-cross-examine siya. Diba? Wala naman dito, dahil ito yung major Major na mga kailangan. Saka yung transitional sentence, yung bago pumasok sa message. Ayan. Meron ding propositional. Kumbaga pinopropose mo kung ano yung dapat. Ayan. So sa prayer, so importante yun. Ang lahat ng gawain ay inuumpisahan sa panalangin at tinatapos sa panalangin. So yun po. So malinaw na tandaan natin, nasusundan natin. Hello? Amen. Masali yung team pass? Yung team
Bali, naka-connect yan, relate doon sa title. Kunyari, Iba rin pala title ang ay, title, ano, iba rin title tema. ay, o subject ay, contentment. So, the contentment to my work, di ba? Pwede the contentment to my ministry. So yun yung ano, pwede mong gawin tema. Maraming pwedeng gawin tema. Kasi kung ang ano, title, isa o dalawang words lang yun. Ngayon, pagka nilagay mo sa ano, yun na yun yung gagawin ng message, yun yung doon ka magpo-focus doon sa message. Pwede rin naman na yung title ay sabihin natin God, pero yung sa baba, how to worship. Parang may ano ba, medyo hindi nila sinasama yung ano, yung medyo kumbaga hindi nakaano sa, pero kung unawain mo, magkaugnay pa rin siya yung sa tema. Amen. Siguro madali paliwanag yung pas para maintindihan na yung title lang talaga siya. Kasi ito na lang yung verse, team verse na lang, para madaling intindihin. Kung bagay, nawawala pas Oo. yung verse na ano eh. Oo. Saan nilalagay yun? Ayun na lang yung Yung team verse. verse, Kasi tingnan natin yung ano yung dito sa unahan. parang di nakakalito. Parang team verse na lang siya, verse na lang niya. Pero kasi yun Pinaka ang, main verse mo. kasi yun ang proper proper din. Oo, Oo, yeah, oo. title. Kasi sa Yeah, atin, contentment. Tapos yung team mo is Oo, yung yan ang Philippians proper. chapter 4:11. Ito, di ba, Malakay 3:10. Ay, 3:3. So, pag tinignan mo rito, yung tema niya, Malakay 3:3, di ba? So, refiner and purifier of silver, yung ano, tema. Pero yung ano, yung title niya, Christian Suffering. Ayan o. A title, for the impact is a recall from the audience. Para ano ito eh, yung madaling maalala. Kasi kung minsan yung tema medyo mahaba-haba eh. Refined Silver, di ba? Refined Silver, yung title niya. Ayan o. Refined Silver, pero yung ano, Christian Suffering. Kasi related naman siya eh, Refined Silver. Di ba yung title? Refined Silver. For more impact, easier recall for the audience and as related to what the verse says, I want entitle my sermon as Refined Silver. Pero yung tema niya, na kinuha niya, Christian Suffering. Di ba? So kaya, baka kahit magkaiba yung words, pero related siya. Christian Suffering yung ano, yung tema. Kasi tayo yung mga ano eh, Refined Silver, yung title niya. Tayo yung refine na. Pero bago tayo ma-refine, kailangan mag-suffer tayo. Christian suffering. Kaya mas maganda kung mayroong tawag dyan yung title para madaling maalala. So yun po. Ayan. So natandaan din natin kung paano tayo, ito yung kumbaga medyo mahirap kasi talaga kailangan makabisadong yung verse. Tapos i-study mo siya. Pag na-study mo na, di ba? Yung passage, kailangan i-memorize pa, basahin mo pa ng basahin. At pag nakaproduce ka na ng tema, so isasalin mo sa sarili mong salita para talagang alam mo na kung ano yung ibig sabihin nun. So yan po. So kagaya yan ngayon ang kinuha natin yung nasa last pakibasa natin yung Sabi pa. 4:11.
or 11 in English. Philippians 4:11 to 12. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. 12. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. Mm. So yan kasi yung buhay ni Pablo, ano, na naranasan. At kontento na siya sa lahat. Pakibasa mo sa Tagalog, Sister Marin. Pilipos 4:11, sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Yun po. 12 pa? 11 lang. 11 lang. Yun po. Natutunan na niya kung kahit na ano yung kalagayan niya. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Kung siya man ay masagana, kontento siya. Kung siya man ay hikahos, diba? Kontento siya. So kaya yung nakikita ko na sa palagay nyo, anong magandang title? O tema na agad? Tema muna. Ano yung tema? Diba? Hmm. How Christian should live in contentment. Okay. How Christian live in contentment. Pwedeng i-paraphrase. Yung bang maiksi siya, compress. Yung kay Depredo, how Christian live How Christian should live. in contentment. Pwedeng the Christian living Contentment. contentment, Christian living, contentment in Christian living. Yan, pwede. Medyo compress na siya. Contentment in Christian living. Pwede ba, di ba? So, ano pa po yung pwede niyong mailagay? Meron ba tayo ng yung whiteboard? Anong tawag yan? Ano po yung mailalagay natin? The importance of contentment. The importance of contentment. Pwede? How to be contented in life as a Christian. Yung tema po natin, mas maganda kung compress siya, medyo maiksi, kahit 3 words. Kasi kung medyo mahaba, mas mahirap yan. Pero pakiulit mo nga, Sister Maris. I-paraphrase mo, mo. Maximize. Minimize. Minimize. Pwedeng kung meron na kasing nakatapos pwede yan sigurong sa palagay mo, Sister Mariam. Magkakaroon kasi tayo ng tatayo. Tapos Contentment yung, in my life. kasi David, di ba, sabi ko, pagka nakabuo kayo, tatayo kayo, yun yun. Kaya yung naranasan ko yung magsasalita ko sa harap ng salamin para malaman ko kung okay yung kilos ko. Sabi pa sa pinag-preach sa harap ng pastor. Sarap Pwede kahit tayong mga estudyante, Kaya nga. meron dyan mag-preach. Tapos,
magkakaroon tayo ng ano, Ano yung na assessment. dati? Tawag ka ako. Magkakaroon tayo ng assessment. Kailangan, Sa mga wala eh. kailangan yan merong yung holiness, may yung impact. Meron kailangan may ano eh. Tapos yung mannerism dapat aalisin. Di ba? Merong iba may mannerism. Ako ba may mannerism? Meron po yung ganon. Ganon. Ako po, yung ganyan, ilong ko, ganyan. So dapat yung mannerism. Meron ako niya reset. Ano? Opo. Pero ako lang naman yan. Saka yung pag minsan may hawak sa microphone, pinupulupot niya sa Oo, bali yun. mali yun. Dapat Yung nililinis yung ano. Pag may nakita ng mga buha na likabok, ginaganon. Oo, meron. Yung nililinis niya, pinagkasalita siya tapos nililinis. Hindi niya lang nililinis niya, hindi naman. audience impact na kailangan na magre-reply o magre-response yung audience. O, ready na po ba tayo? Opo, amen! Parang beauty contest lang. Pero wala bang dying of the crowd. Dahil na si Dayton tapos. Tapos mas maganda kung hindi ka mag-i-stay dito. Ah, Kapag medyo lumalakad ka. Oo. At yun. So ganun po yung ano. Sige nga, Sister Maria, sino po yung iba pang meron nakabuo? Sino? kasi ate Maria mo, dalawang papel nga yan, Pastor. Dalawa ba? Isa lang, Parang oy. nagsold ng Oo, tricycle. isa lang. Dalawa na. Dalawa oh. Parang try ko na ibunan kay tatay. Di pa, oh, yan, oh. Grabe, pwede na ba po ng chart? Hindi, So yun po. pag nagkakamali ako, Iyan natin, isulat natin. Ano yung magandang title? Contentment. Contentment. Mm. Mas maganda siguro, iyan natin dito tapos Siguro sa akin yung team, ano, learn in whatever state. team. Mamuhay ka kung ano man ang iyong kalagayan. Learn. In whatever state. University. Pastor, yung sa intro mo ba, doon mo na ipapasok yung ano, yung verse? Hindi pa. Bali, related lang siya sa tema. Mm. Ah, relate. Yung, ano, Saan mo ipapasok yung verse? yung verse, Yung verse. bali, Yan na. tapos Tapos na. ibigay mo na yung sana, di ba? Pwedeng, ano, Sa team. Hindi basahin mo. Ah, basahin na. Oo, Tapos bago may- team. basahin mo after ng dito maglagay ka, tapos Lagay mo dyan. pagkabasa, mag-ano ka, Pray mo na. magpe-pray ka. Mm. Pwede natin ilagay dyan yung text. Oo. Text, tapos verse, sabihin verse yan. Pwede namang ano, yung iba hindi nilalagay yung text. Basta ano yun, makikita na doon sa introduction eh, pagka binigay niya yung tema. Minsan yung iba, nagbibigay mo na siya ng introduction, saka binibigay yung tema. Depende po sa preacher. Mm-mm. Ako, ginagawa ko kasi ano eh. Isa Huli na. Sa gitna Huli yung- ng title mo. Yung title ko nasa Oo, gitna eh. yun na. Tapos may nasa hulihan. Oo. Meron yung iba nasa huli Oo. para hindi. Kasi yung iba kasi na ginagawa ng title nila nasa unahan. Mm. Para may iba naman. Pero nakuha ko lang rin sa ibang ano yung preacher. So anong ilalagay natin? Ano yung sa'yo ang pumunta niya? Ilagay natin. Learn in whatever state. Yung tema. Kasi contentment ano. Contentment ang title. Mabuhay ka ng mga kalagayan. Ilagay na natin dito na ano, isa lang naman no? Contentment ito. Ay ba yan? O eh. Tama. E. 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 And Yan. Contentment. So, Yung pas yung team, lagyan niyo pa ng isa ulit. may iba. Din pala yun, din. Tapos yung ano yung sabi mo pa, Brad, ano? learn. Learn. E-A-R-N-E-D.
Learn in, ED ba? ED po. Steady. Learn. Learn in in, whatever state. Whatever. state. Stay or stay? State. State. A-T-E. Learn in whatever state. If you are in New York, Empire State. So Empire State yung pasensyo. Kunwari 12 floor yun. Doon naman tayo sa So pagka, yun nga, Intro. kunyari, Ah, sige ko. nagkaroon kayo ng intro, minsan bigyan, minsan sa kanya. Pag binigay nyo na yung, Next. text, di mag-pray na. Verse. Sige po, tayo magsaya. whatever state. Pero mas maganda kasi, sa akin, ang inuna ko talaga, introduction. Pero kasi iba, ang iba rin, nauna rin ang Kasi may Depende na lang siguro pastor kung depende sa pag-execute, di ba? Depende nga sa kwan, preacher. Kasi sa sa mga bago talaga, tinuturo talaga itong standard. Oo. Magsimula ka sa standard, huwag ka munang dumaya sa mga ano na. Sa Mali, mga di ba? nagtuturo. Lalo ka ba ano? O maguguluhan ka lang. Maguguluhan Kaya ka. pasundin na lang natin muna yan. So, may idea na kayo ha, basta ang title natin. So, huwag na natin palitan yung title kasi yun naman talaga yun kakontentuhan. Ngayon, ito, learn in whatever state. So, ibig sabihin nakakonek yun doon dahil natututo siya kahit na siya ay kapos, para si Paul, di ba? Ay okay na sa kanya, whatever state. Kung siya ay sagara, hindi naman siya masyadong nagyayabang kasi kampante lang siya. Kaya natututo siya sa lahat ng bagay. So yun po yung ibig sabihin ko natin. Ngayon, tapos yung pong ating verse ay makikita natin sa, Introduction. Ayan, sa maganda. Philippians 4:11. 4:11. Nalisan niyo pas. So pag binasa na, Oo. Saan yan sa text? Yung text. Oo. Kailangan standard mo na para hindi kayo nalilito. yung 4:11. Ayan, sige po, magsasayaw tayo po pray. Ayan. So, pagka nakapag-pray na, Lord, salamat po. Yung prayer ko noon, para hindi ako makalimot, ang ipag-pray ko, kongregasyon ay siyempre sarili ko mismo, di ba? I-ano po ako, Lord, i-guide mo ako, guide us by your Holy Spirit. Yun. Basta bibigyan kayo ng wisdom ni Lord kung paano kayo mag-pray. So, salamat po Lord, in Jesus' name. Amen. So, hindi na kailangan mahabang prayer, kahit maiksi lang. Okay, depende po sa inyo. Tapos yun, pwede kayo magkwento sa introduction. Ayan. Pwede kayo magkwento na kayo ay talagang napunta doon sa bundok at walang makain. Ano ba yung introduction na yung pas? Pas, subukan niyo yung mga introduction nila. Yung introduction mo, ano yun? Hindi pa ako. Introduction. Hindi, yung ginawa mo. Ang ginawa mo te. Ano yung introduction mo? Para may matutunan tayo. Sa kwan Ako mo. meron. Ayun, mamaya. Kasi sa... sige, sige, tatay mo na. Parang kaya mo pa eh. Intro. May dalawang kabuhayan. Ang isa ay kapuspalad at ang isa ay sobra sa yaman. Yung kapuspalad, Illustration. natutong magnakaw, gumawa ng masama at binumihan ang kaluluwa. Yung isa namang sobra sa yaman ay naging palalo, mayabang, at tinuring na mas higit pa sa Diyos. Sa parehong buhay, walang contentment sila. Di tulad ng ipinangaral ni Pablo sa Philippians 4:11. Maganda yung pas. Maganda yung ano. Pwede kasi illustration eh. Ang introduction kasi karamihan dyan mga kwento, pwedeng personal testimony, pwedeng testimony ng ibang tao, pwedeng kwento. Pwede lagyan mo niya ang pangatlong karakter eh. Kasi yung isang mahirap, yung isang mayaman, pwede naman yung isang middle lang yung makadiyos. So doon siya, panghuli yun yung makadiyos na sakto lang siya. Maganda yung ano. Pwede po yun na dagdagan mo nun. Para doon sila bababa, doon sila babasi. Di Maria, ano nga? Kaya sister man, ano po yung nasa
sa akin naman, ang Hindi, buhay basahin mo ko. yun. Hindi ko nilagay dyan. Ano yan nilagay? Opo. Dapat ano? Bado ba ko eh. Sa akin naman, yung ganito kasi, dapat sa ating buhay kasi noon yung hindi ko pa natanggap si Lord sa buhay ko, wala akong contentment sa buhay ko. Palaging, parang gusto mo, yan, akin yan, gusto ko ganyan, ganyan, di ba? Pag may makita ka. Pero yung natanggap ko na si Lord sa buhay ko, yun ang kontento na ako sa buhay ko kung anong mayroon ako. Yun po. Yun lang po. Personal testimony naman yun. Oo. Yung pati Yan. Kapasok yun. Mm. Pwede yung gano'n. Yun lang Personal po. testimony, pwedeng kwento, pwedeng illustration. Mm. Yan. So, okay na tayo dito sa ano, no? Yung text. Sa prayer, okay na. Introduction, meron po ba? Si Brad, ano? Brad, Sabi Richard, na tingnan rin. natin yung pinhin na natin ni Richard. Yeah, Richard. Sa akin parang ano lang ba yung kunyari, parang gulong ng pala, di ba? Minsan masaya, minsan malungkot, minsan may pera, minsan wala, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pero kahit ano pa man, ang kalagayan natin sa buhay, dapat nandun pa rin yung ang kapayapaan. Kasi alam naman natin na God will provide. Pero hindi ibig sabihin na kontento na tayo sa buhay ay hindi na tayo magsusumikap o mangangarap na gumanda ang buhay natin. Ano po sa akin? Illustration naman yun. Kasi gumamit siya ng... kasi gumamit siya ng gulong ng pala, di ba? Sa ilalim, gulong. Sa ibabaw, nasa ilalim. Umiikot, di ba? Illustration naman yun. Amen, may kanya-kanya Yung tayo. kailangan yung tawag natin. Ayun, yun. Ano yan? Personal testimony naman yun. Yung kay tatay ang tawag. Ganun din. Parang illustration din. So, yung dalawang ano, tingnan natin. Anong meron sila, Sister Mais? Mga puyat yung mga yan eh. Mga kulo sa tulog eh. Baka paglakwat siya lang, satisfied na naman. Okay lang kayo. Lakwat siya lang, pag di Pag yun, hindi ayos ako na yun. tulog eh, di tulog din Pero, ako. basta next week, meron na kayo talaga, ha? Meron na kayo bawat isa. Next week. Mga pagod eh. Papatayuin natin dito, tapos kukuhanin natin yung stage presence, yung iano natin, tawag dyan, meron parang mag-urado, mag-observe. Ayan. Ang ano naman dyan, wala namang baksak dyan. Ang ano importante dyan, yung puso talaga ito. Basta matuto tayo. Yun pala yun, ano? Paggawa. Kaya mo na yun, right? Support kami. Go right. Ay, meron pala dito, oh. Sila wala pa yata nito, eh, no? Ayan, oh. Binigyan ko ba kayo na? Dati hindi pa. Para meron kayong ano. Meron na ako. Yan. Meron ano. Ayan, pares na pala, eh. Si Brad Daniel, meron na yata niya, eh. Meron na po kayo? Ito pa so. Ah. Okay. So ayan, ano, bali nandito na tayo sa proposition. Basta may hindi na kayo sa introduction, ha. Kailangan mag-grab yung attention ng kongregasyon para hindi sila inaantok. Pagka naging interesado sila, mawawala yung boring nila, mawawala yung antok. Something to grab, ano po. At itong proposition, kunyari, sa contentment, di ba? Kaya tayo ng mga Kristiyano o mga lingkod ng Panginoon Diyos ay dapat anumang sitwasyon, anumang kalagayan ay dapat meron tayong kakontentuhan. So, yun yung mga proposition. Pagkatapos ko noon ay papasok na tayo doon sa interrogative question. So, ano nga po ba ang ano ang contentment? Paano tayo, yung una, what, tapos
Pangalawa, we can content. Kasi anong, may tanong ako dyan, anong ano yan, Interrogative. anong klaseng preaching yan? Ito po yung text, yung Textual. topical. Topical. So kaya yan po mayroon dyan Kasi tanong. pagka textual, pag-base ka lang sa verse. Topical. So yan, una, what is contentment? Bakit kailangan tayo makontento? Diyan mo na ilagay yung kuan, yung points. Hindi pa, Hindi ba Pa? yun? sa baba pa yung points. Mag Okay, what is Kunyari, contentment, gagamit ka ng mga Contentment. sa Google, ano ba yung pagkakaya, kasi siyempre, pwedeng galing sa Bible, oo, galing na yung sinasabi ni Uncle Google, Google, maliwanag mo yan ng ano, Tagalog, tapos English. Kaya dito definition. why Definition. Why? Trials. we need Example. to be content. Content, ano ba to be? Ano ang sunod na words yan? Hindi na yung content, contented, tapos how, pwede mo na yung how you can content. Yun. So, pagka naibigay mo na ito sa kongregasyon, so mag-iisip na yun mo na yan. Sunod-sunod na tanong, di matuturiti sila. Hindi na yung maantokin. Ano nga ba? Pwede yung bibigyan mo sila ng hint habang nandun ka sa what is contentment. Ano nga ba? Ano nga ba yung contentment? Yung ikaw ay talagang nasiyahan na pagka meron kang isang magandang asawa, di ba? Hindi yung nag-aaral pa sa iba. Pwede ka lang sa kanta. Iba, may kinukuha na pa ng mga ano eh, mga ano sa kanta. Marami, basta kaya pag gumagawa tayo talaga ng message, more on pray tayo. Yung pagkuha pa lang ng verse, doon tayo mas matagal pagkuha ng verse eh. Kapag naibigay na yung verse na yan, diyan natin na aralin talaga. Dito tayo, di ba mas, nung nakita natin nung nag-aaral tayo guys, mas matagal dun sa pag-aaral dun sa verse, nung binigay na yung verse. So kaya dito po talaga, pag mag-focus tayo sa verse. Ngayon, kung nakuha na nga natin yung tema, at yung contentment, so pupunta na tayo dun sa transitional sentence. Ayan. Meron ka ba dyan transitional sentence? Gusto mo yan? Yung points. Iba rin. Hindi, ang ano yan, papasok sa ano kasi yan sa message. Bago ka pumasok sa message, pag natapos na yung interrogative question, doon ka na sa ano, papasok na sa transitional sentence. Kasi pagka bigla kang pasok sa ano, sa point, mas maganda kung meron ka talaga tulay. Parang tulay ito eh. Parang tuloy siya. Parang tuloy. Ayan. May tanong, parang tanong din. Oo, Or, bago ako pumunta sa points, di ba may mga puntos ka? May babanggitin kang sentence bago pumunta sa points. Nakarelate po dyan sa Na related. relate sa Sa tanong. verse. Actually sa verse. Sabihin, Ang ano dyan, para sa akin magiging kontento ang isang Kristyano kung tapos pasok sa points. Ayan. Magiging kontento ang the Christian will be content then it kasi yung points, point number 1. Oo. Ganun. Tapos para sa akin pwede po, pwede. Tama yan. Pwede rin naman, okay nga, sabi, what is contentment, ano? Malalaman natin kung ano yung kakontentuhan sa buhay Kung at kung bakit kailangan natin ito. Kung tayo po ay patuloy na makikinig may mga points. ng kanyang salita
sa umagang ito. Ready na po ba tayo? Hello? Ayun, oh. Kasi pag nagsabi ko, ready na, may action kailangan yung mga tao eh. Ready na po ba tayo? O tuloy pa po ba natin? Parang magbibiro ka, di ba? Icebreaker. Ay, tapos na. Tapos na tayo. O, sige po, kung gusto nyo natuloy tayo, sige po, makinig tayo mabuti ha. So, ito po yung unang hakbang. Ayan, First point. unang hakbang. Ayan, si Sister Maria, ano yung unang Ano yung hakbang? first point po? Pasok. Yung points ko is, dapat may matutuhan ka sa buhay. Yun po. Number 1. Dapat may natutunan ka Ka sa sa buhay. buhay. Right? May friend, ito naman. Ang pangalawa, Ay, dapat may kasiyahan ka sa buhay. Yan. Pwede kasi magkakahawig yung unang sentence Opo. at na yung nasa dulo lang ang magkakaiba para mas matandaan din ang kongregasyon. Kunyari, makukontento tayo sa buhay kung parang ganun, makukontento tayo sa buhay kung tayo ay magtitiis. O pangalawa, makukunti tayo sa buhay kung magtitiwala tayo sa Diyos. Parang ganun. So yun yung mga points. Makukontento tayo sa buhay. Pwede rin pong sa first point, pwede rin pong mag-additional verse na Pwede. pwede kung Basta yung, basta Oo, yung points mo, mayroon ginawa pa. mo points na nakarelate yung sa verse na yun. tama po yun, Mm. Pastor. Thank you rin. Yung may Ganun naman talaga. Opo. supporting verse. Na hindi ka lalo yun Oo. dapat sa salitang contentment. Supporting verse. Bigyan ko kayo ng magandang verse din. Na talagang sipan din ang sabi. Sabihin mo. Contentment with is a great profit. Ayun yung pinakamagandang ano niya eh. Katumbas ng verse niya. Hanapin natin yung verse. So, by next week ulit pwede kung meron kayong verse na gusto nyong magbinigay sa inyo ni Lord, pwede na kayong gumawa ng sarili nyo para matry natin. Basta iunawain niyo yung ano. Tanong lang, Pas. Sa dito ba sa verse na to, kukuha ka ng ano, yung title at Oo, dyan mismo. Kung ano yung binigay sa'yo, kung nga ito yung binigay sa atin, diba sabi dyan, I have learned to be content in whatever circumstances. So, learn whatever state. So, kaya mahirap ka man, nag-ikaos ka man, masakana ka man. Ayan. Pakitingnan yung verse ng 1 Timothy chapter 6 verse 6. First Timothy Pwede nilagay natin dyan sa first point. first point. First Timothy. Chapter 6 verse 6. Maganda yung napaka-maganda supporting yun sa Ay, basa natin mali. Chapter? Chapter 6 verse 6. First Timothy. Chapter 6 verse 6. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabangan sa reliyon kung ang tao ay marunong masayahan. Sa English. but godliness with contentment is great gain. Great gain or great profit. Great gain. Godliness with contentment. Ay, papaliwanag ko ngayon. Pero kung mag-create ka ng points, dapat nakarelate mo sa verse na ito. Na ano eh. Kasi ang tatanda natin dyan, ang nakasalita talaga dyan si Paul. Tapos sa 1 Timothy na yan, si Paul din yung nagsabi niya na godliness with contentment is a great gain or great profit. Ay, i-expand mo ngayon. Yan papasok na yung mga pag-i-expand ng isang verse. Na may kinalaman doon sa contentment. Tapos pwede mong, dyan medyo mahaba na kasi dyan, nagpapaliwanag ka na dyan eh. Pwede mong ihalimbawa yung buhay ni Paul. Ano ba yung buhay dati ni Paul? Si Paul kasi dati mayaman yan. Ano sila eh, pamilya sila ng Pharisees eh. Walang mahirap na Pariseo yung panahon na yun. Lahat may yaman. Tapos, ayun, nung na-encounter niya si Lord,
Ano siya, naghanap buhay siya, naging ano siya, tent maker siya. Para lang mabuhay. Hindi siya umasa sa mga simbahan na itayo niya. Habang nagmi-mission siya, nagagawa pa rin siya ng tent. Kasi yan yung business ng ano niya ng pamilya niya Ganun. Yung parang family niya mismo. Kaya mayaman yung pamilya niya kasi nga, di ba ang Roman soldier dati, ano yan, gera, pinupuntahan yan. Yung mga tent na ginagawa nun, galing sa pamilya nila Paul. Ano yung sa history Kasi kailangan medyo magdidig ka na lang Ikaw na yung mag-aalamin mo yung buhay nila, bakit yumaman sila Paul. Ayan. So mga daily. So, ayan. Itong ano natin na ito, kumbaga parang format ng message. Kapag nakagawa na tayo, kasi hindi naman ang mas ano ngayon, yung PowerPoint talaga Kaya pagka meron ka nito, pwede ka nang gumawa ng PowerPoint. Yung iba naman na direct, pero kung tayo po na mga baguhan pa lang, siyempre di pa hindi pa tayo sanay. So pagka meron na tayong ganito, pwede natin ilipat sa PowerPoint. Ayan, nauna tapos ito yung sumunod. Pero wala nang nakalagay na introduction. Wala na yun, ikaw na lang magsasalita sa introduction. Wala na. Sa yung prayer, wala na. Wala na, sa PowerPoint ko. Mamamit na yun. Wala na. Step by step naman. Pero ayun yung pinaka ano niya, format niya. Ayun yung susunod. So, ano kung gusto nyo magkaroon kayo ng sarili niyong verse? So ganda yung ganun. Ayun naman talaga yung pinapaano ng sa homiletics. Na ikaw mismo yung gagawa ng yung verse na gusto mo. Kasi kung ikaw may memory verse ka, kumbaga parang life verse tawagin. Life verse kunyari, Kuan na. Jesus wept. Kasi ilang ka kabisado mo. Tama pa nun. E di, i-ano mo ngayon yung turo mo. Elaborate mo na yan, Oo. exalt mo yan. Diba? So, parang maraming natutunan si Brad Rogers kasi mas malapit siya So, hindi mo wala pang tumayo sa inyo. Kaya nga, mas hindi ka ako naging first order, no? Katabi kayo. Tinawag ka. Tinawag? Ano pong mangyayari doon sa body? So, yung body po, pagka, ayan, kagaya yan. Ay, may body. Pakibasa mo nga uli yung verse nito. Gagawa natin ng Body. Actually, ito yung body. Yan yun. Ayan yun. Yung simula dito. Oo, yun yung body. Yung conclusion na sa dulo niyan Di ba? Alam mo Yeah, yung dalawang points lang, tapos pagbaba, magsasama ka na. yung Isasama rin mo dapat. yung dalawang points. Doon ka magsasama rin. Kasi balik yung kapas yung kanina, yung sa may body. Para maintindihan nila kasi lahat din yung body. Ayun yung body. Yan na. Oo. Para gumawa ka rin ng sulat Layo na pala. Ayan. Ayan. Ito na yung body niya na ito. Mula rito. Kasi di ba introduction? Ito na yung body niya. Ito na po. Hanggang dito sa quotes, body na yan. Tapos sa baba niya may application na. Tapos conclusion. Application, paano mo i-apply sa buhay mo. O, tingnan natin yung yung pakibasa uli natin pwede sino na makabasa sa 1 Timothy Tagalog. 6 First chapter 6 chapter 6 verse 6. Sa kanya. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ng mayaman. Ang mayaman. Sige, pakiulit-ulit. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ano mo, kumbaga, yung mayaman dahil pa ng tao kontento. Mayaman man yung isang tao, dahil siya ng kontentong tao. Sa English. Godliness with contentment is a great profit. Godly contentment. Godliness with contentment. Ah, Godliness with contentment is a great gain of great profit. Godly contentment is a great profit. Ano yung pwedeng points natin yan? Kasi, what is contentment?
Hindi, ang point siya pa sa daig mo pa yung isang mayaman kung ikaw ay kontento. Parang gano'n. Daig mo pa ang isang mayaman. Kahit sino, kahit si Henry C. Kung kontento ka sa buhay mo kasi si Henry C, nagpapayaman pa. Tingnan mo nung Hindi ko sa contento. nawala na siya. Wala naman. O naghati-hati yung ilang anak Di ba kasi ang mayaman, Kapatid, kahit ang o. mayaman, walang kontentuhan sa buhay. O, di ba? Pero kung ikaw Yeah. kontento, ayun yung pinaka ano dyan, first point. Kasi godliness with contentment is a great problem. Kapag nagkaroon ka ng contento, magkakaroon ka ng kapayapaan sila. Yun, may peace ka. Ayun, pwede mo ipaliwalag ganyan sa first point. Yung mga mayaman talaga, hindi mo kontento yan. Oo. Pero yung isip nila, Ako nga, may sarili mo ito, tahimik na ako. Ayan. Pwede mo ilagay godly contentment Greater than. Better than. is enough. Sabi ka, better than. Yan naman Better than. ito para malalampas. Kasi yan yung verse eh. Godly contentment. Is better than a rich man. Parang ganun. Rich man. Sa Contentment. ano? Godly contentment. rich Godly man. contentment. Godly contentment Is is... great. Great. Better, I'll say better than great. Better than Greater than. rich man. Better than a rich man. Haba, no? Rich man. Ayan. So, mayroon na siyang mga verse. Godly contentment is greater than rich man. So, first point. At saka yung kung makakatatlo tayo, yung una, kumbaga, medyo malumanay pa lang, ito medyo madiin na, ito pinakamadiin. Parang ano ba siya, yung yung level ng ano niya, Yan, pataas. mataas. ka na. Pataas. Godly contentment. Parang ito Hanggang yung ilang points ba yung pass? parang ito yung pang last na eh. Kahit dalawa lang Hindi, pass pagsama meron ko, pa may maganda pang pass. Mm. ito yung Kahit dalawa lang. O, sige, Oo. number 2 is ano? Philippians Dalawa. 4:13. for 13. Oh, 4:13. Philippians, Filipos, Sumunod lang doon pang dalawang verse na abati ka lang dalawang verse mula sa Philippians 4:11. chapter 4:13. 4:13. Kung ikaw kontento, ano mangyayari sa'yo? Kung kontento ka sa buhay, ayun. Diba? Pag kontento ka, lahat magagawa mo dahil sa kalakasan pinagkakalob sa ni sa Kristo. Sa English, I can do all things through Christ who strengthens me. Ayun na yun, ayun yung pinaka, ano niya eh. Pinaka context niya ng ano, yung contentment. Philippians 4:13. Ano yung pinaka-tamang explanation niya. Kasi maraming na ano dyan eh, sa Philippians 4:13 na yan. Maraming hindi nakakaintindi na meron. Kung ano yung ibig sabihin niya. Pakibasa mo ulit. Sige nga bro. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can do all things. Dahil kontento ka, because you are content, Strengthen me. you can do all things through Christ. In whatever, state. Ayun na, babalik ka na rin sa Can do all things to Christ. Mahirap ka man, mayaman ka man. Balik yung sahod mo, malaki sahod mo. Lahat magagawa mo. Kumbaga, hindi ko may, kasi kontento ka eh. Through Christ. Kasi may mga tao kasi na malaki, habang lumalaki sahod, lumalaki expenses, tapos naghahanap pa rin. No, hindi Yung mo mga ayun naman kontento. explanation yan. Pwede na ba yung second point natin? Ayan. Do Can do all things through Christ. Godly contentment Ayan. is greater than its own. Pwede. Ayan. O yan, pwede nyo nang kopya niya kung wala kayong naisip na ano. Tapos elaborate nyo na lang.
Tapos ang sunod dyan, basta ano, pagka sa Application next pass. Friday, Application sunod dyan. next Friday, ay next Wednesday, basta may Conclusion. tatay dito, bubuhayin nyo talaga ha. Ang nilalagay natin muna, magsama rin kayo. Tapos, conclusion. So, huwag nyo muna isara. Tapos yun, conclusion ha. Conclusion. Sarado. Pwede rin, yan sa conclusion, pwede ka rin magkuha ng verse dyan, di ba? Pwede yung kung may Oo, sa conclusion. malapit na verse. Sabihin natin, sa summary, pinapakita po at pinahayag ng Panginoon sa atin na mas higit pa sa mayaman yung merong makadiyos na kakontentuhan. Kaya ano pa yung hahanapin natin na minsan tayo napupuyat, talagang gusto natin maraming pera, hanggang sa hindi na tayo makandagulapay, nanghihina na tayo para magkakasakit kasi wala kang contento, gusto maraming pera. Pero godly contentment is greater. Sabi po doon, mas mahigit pa yun sa, sa mayaman. Yung meron kang kakontentuhan na makadiyos. So, kasi siya yung magbibigay ng wisdom sa iyo. At pangalawa, kapag tayo po ay kontento, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil po sa dahil na sa atin ang Panginoon. So kaya kung si Jesus po ay nasa ating buhay, siya yung lahat. Sabi nga ng Psalm, di ba? Kontento na tayo. Psalm 23, sa verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. O bakit pa ako mangangailangan ay si Lord na sa akin na. So hindi yun, through Christ, I can do things through Christ. Yan. We can do all things through Christ who strengthens us. Pwede kayong, kung may mga verse kayong nangaalala na nakarelate, pwede yung banggitin. Kahit hindi na kayo magkasa. Iko-quote ko na lang. So yun, nasama rin ha. Kaya kung tayo po ay nanlulupay-pay, nangihina dahil sa kapaguran, dahil sa paghahanap ng mga bagay-bagay, ito po yung sabi ng Panginoon, makontento na po tayo. Dapat pas yung mga verse na gagamitin, may kinalaman din talaga sa contentment. Kasi pagka gumamit ka ng ibang verse yan, wala naman. Sira ng kuwan. Wala na sa kuwan mo. Sa topic. Sa contentment Sa pala. title. Kasi kanya, ginamit mo yung about grace. Tapos iba, salvation at Salvation. Ito Wala. na yun. Malilito na yun. Oo eh. Wala mawala ka na Wala. sa title mo, sa tema mo. Oo. Kaya, kumbaga parang basag sa buhay. Pero kailangan talaga Kaya pray. ganun yun eh. Prayer and fasting. Nabigyan ka ni Lord ng guide talaga. Ano ka, parang alala. Ano yung nagpipig na lang ng mga verse. Kaya maganda yung ganyan. May kinalaman talaga lahat sa contentment. Detalyado. May tignan ng tao. Hindi siya mawawala. Matututo yung tao na ito pala yung mga verse na pwede kong gamitin pagka may problema ako sa financial. Kasi about ano yun, kontento, about financial yun. Oo. Pagka wala pala akong isipin ko na lang na Diyos si Lord, na nagpapalakas sa akin. Pwedeng, Sorry. Sige pas. pwedeng yung iba-iba yung topic kasi kung iba yung verse yung makukuha nyo, kung memory verse nyo, especially kung lalo na kung love. Yung title nyo about sa love. Love to the family, love to the ministry, your love to God. Di ang verse dyan, John 3:16. Oo. Pwede marami Oo. naman. Sa love, pwede yun. Oo. Kung Pwede love. yun. Pwede 1 Corinthians about love ninyo. Yun yung real love. Na hindi naiingit, hindi na Sa ibang na naman yun hindi wala kanilaban yun dyan. Sa contentment. Kaya nga kung may mga memory verse tayo, pwede natin Love, gawin love, yun. love, love. So alam mo na kung, kasi kung memorize nyo na yung verse,
alam niyo na kung ano yung Jesus Web, pas pag Jesus Web. sentro. Pag Jesus Web, ano yung verse na gagawin mo? Jesus Week, ay ibig sabihin ano yan. Tao si Jesus. Nag-ano siya, yung Diyos na nagkatawang tao. emotional siya. Naging emotional. Diyos na nagkatawang tao talaga. So, yun po. Meron po kayong mga katanungan pa. Pero next week talaga, mag-buo na kayo ng message kahit na yung verse nyo. Yung iba naman kung ano, di kuhanin lang yan. Tapos maglagay lang kayo ng exhortation dyan sa mga yan. Ayan. Pwede pa sa sa next week, kayo yun. Kahit ano lang, maximum 10 minutes lang. Mabilis lang. Oo, yung ano, basta mga Ito yung title ko. title, tema, Ito yung tema ko. tapos mag-pray ka. Pray lang, simple prayer, introduction. Tapos yung introduction mo, kahit ito, gawin yung wala tayong ibang verse. Kuhanin mo yun. Tapos kung yung mga katanungan kayo bago mag-Wednesday, o Friday pa lang, buuin nyo na. Sister Rosa, yung message ko hindi mo sinasagot eh. Message mo, yung message mo, pas? Hindi, may video akong pinasa sa'yo eh. Oh? Kasi may 50 doon nakalagay yun. Saan? Wala akong na-receive. Wala. Wala ako. Para pas na gamas. Baka nagaming may internet pass. Hindi. Baka naga. Yung ano pa nga, binoise message pa nga namin eh. Oh? Yung binilang nyo may naiwan na 50 Doon sa Side. sobre. sa sobre. Baka di ba nakita, no? Baka di na Ay, di na isama. Hindi Parang isa. ako dati. Doon sa lamesa eh. 500 dati. Hmm? Oo. Ano, bakit wala? Meron Taas, dyan. taas. Yung may ano. Dati 500. Oo. Sila na Ivy. Dalawa Sa sila. iwan. Matagal na yun. Ay, oo. Ba't hindi ko na ano ito, pas? Kailan yung pass? Kasi nakaraan di talaga bukas ng cellphone pass eh. Itong last ano. Last gawain. Nung Friday, gabi ng Friday. Nung naglagay kayo dyan ng dalawang pinirman, kay Pastor Rolio at saka sa akin, nung binuklat, kasi pinantakip ko doon sa baso ko yung ano, sobre. Pag sabi ko parang makapal. Tingnan mo yung voice message. Ready ka ba? Boses namin ni Ang Pastor. Google ko, 50. Ano, hindi ko ito na ano. Boses namin ni Pastor. Hindi mo nadaanan. Natabunan ba? Oo nga. Ang dami na ito. Natabunan na siya ng ano, haba rin ng ano. Dami. Okay. So, yun po. Bali kung may tanong pa kayo, at kasi sa Friday, sa next Wednesday, tatayo po tayo dito. Pwedeng ano, kung dalawa o tatlong makatayo, kasi sabagay 10 minutes na. No? Ano yung pas? Kailangan may PowerPoint o babasahin lang? Pwede Basahin na lang. sa umpisa kahit yung Babasahin na lang siguro pas. Para di matagal. Pero sa sunod, kung gusto nyo matuto ng PowerPoint, nandiyan naman si Brother Neil. Hindi pas madali. Kaya nila. O, tsaka, sabi nga ni Sister mo, bibili na siya ng laptop. Sabi ko, mas maganda. Oo. Para pag tuturuan mo siya mag-PowerPoint. May tabi naman. Oo. Oo. Nakapasok kasi. Oo. Tabi ka na. Pwede na yun ang 400. Nakita mo yung video? Ito yung video. Pas yung kinuha ko, wala Malaking akong mga check, mahal na yun. Yan sa ano. Mahal na yung 400. pa. Baka sa nakaraan pa yun. Ano ba, alas 10 na? Puro ano. Alas 10 na, kuya. Sige tayo. Hop, cellphone tayo. Sige na, mag-closing na. Mag-closing na. Sige. Sige. Sino mag-closing? Si kuya. Kuya, dahil mag-closing prayer ka. Turo na. Para ka lang si ano. Sige, tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoong Ama dahil napakabuti mo Lord sa mga buhay ng bawat isa. At ginamit mo Lord si Pastor Joel para Lord kami matuto paano mag-deliver, paano magsalita, paano Panginoon paliwanag Panginoon yung aming pagtuturo Lord in the future na tatayo nyo kami Lord sa inyong pulpito. I pray Panginoon na ngayong gabi yung anumang pulo na tuturo namin, tanin niyo po Lord sa pinakatabang pati ng puso ng bawat isa. Ito Lord magamit namin sa inaharap.
At kayo lamang Lord yung maparangalan sa ginagawa namin ito. Nagbibigay ng oras. Salamat Lord sa pagkakataon na bawat sa Panginoon ay naglalaan Lord ng kanilang mga oras at panahon. Alam mo Lord, yung iba pagod pa galing sa trabaho, but still Panginoon, kayo Lord yung priority namin. Amen. Thank you Lord God at sa pagtatravel ni Tatay Fredo, ingat ang gabi siya, at gabayan Lord sa kanyang pagbiyahe. Siya nga po. At salamat Lord sa gabi nung ito, sa pagtulog namin, makalakad na panaginip at may na pagtulog pagkaloob niyo po sa amin. At sa araw ng bukas, muling kalakas ang pagkaloob niyo, renewal of strength sa bawat isa. Thank you Lord God at salamat sa lahat Lord ng mga ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa bawat isa na patuloy na nakikisa sa pag-aaral. Thank you Lord God, this is our prayer in your name, Lord Jesus Christ, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Importante dapat kay Pastor Roger yung ganito na ano. Pasabihin niyo sa kanya, Pas. Naka-record pa. Kasi Pastor Roger, ilang beses ko narinig sa kanya yung ano eh, yung natutulog sa ilalim ng ano, kada beses ko na kaya mabukas. Si Kuya na ang mag-preach. Ngayon Friday, kay Nuno na dapat. Kay Ay, isa muna. na. Kung sino daw mag-uo, di ba? May tinawag ako pa rin. Kuya. Ay, nagpaw pa kasi tayo? Oo, paw pa. Pinola, hindi na paw. Oo. Ay, Ano pansin. yung mga sobre? Bakit na? Kumain ako. Pag-umpos ko yung mga pero Ayan o. Ayan o. baka naiiwan, baka meron pa yung mga ganyan. Oo. Oo, di ba? Siguro pagkahugot nyo, yun lang nakahugot yung nahugot pero meron ako. Pansit. Kain ng pansit. Yung mga sobre, baka... Pero, kami muna. Ay, ba yun? Ano ba ulit mo yan, no? Alin? Wala pa yan. Isang linggo na. Hindi ko pala ano. Ano Kuya, hindi na kayo makain? Suna? Kaya ka pansin? Yan, kinasulok niya. Sa labas niya, kinasulok siya. Eh. Yan. Kasi yung basurahan ko doon sa siya, ginakuha niya. Yan. Takot yan sa akin. Ginatumpa niya. Sabi ko, ano yun? Ano yun? Wala siya. Giming nga. Ano to? Pamis? Ang pamis. Hindi ko sa akin ha. Kami ha. Nagtakbo siya doon sa taas na eh. Ano ginagawa mo dyan sa CI? Takbo siya sa taas. Bantay ka, mabutan ka, kahit ka rin. Alam niyo, nagalit ako. Meron kayong dinala. Nahanap ni Ate Jo yung mga baunan, pinaglagyan ng... Meron ba, Pastor? Meron daw, no? Baka may baki na ako, boss. Alin? Bukas na yung bawal na natin. Meron ka na rai. Oo, yung sa tinola, yan ang Yung ginagawa mo. Si. Wow. Ang dami. Pinagaling na ng chapsuy. Pinaglagyan mo na. Oo nga pala, nagluto ka nga pala ng chapsoy. Pansoy. Pansoy. Pinaglagyan ng pansoy. Chapsuy yun, no? Yung nagpwede. Hindi, kasi di masarap yun, ah. Gusto mo yun. Wala ka rin, ah. Kaso inapoy na ako. Meow. Si ano, si Timori. Diba? Kila. Bawal ka na yun. Oo. Kaso walang bawal na tayo. Kape, kape. Kami na lang. Ano ba? Kape. Ano ba? Kape.
Bro Richard. Yan, pansin talaga yan. Gusto ko kasi alaga lalaki talaga eh. Ganda yung konti na lang. Hindi mo nakita. Hindi, pag ito yung bakit ito, lalaki spare pass pagka ano yan, yung lagi kumakain. Parang tigre. Oo, ano niya eh. Ito na lang. Papa na yan yan. Pero mo yung mga nakakagin na pusa mo, takot sa kanya eh. So may tama na siya, dati wala Ano na. kuya, tawag na naman anak mo ngayon kuya. Mamaya. Alas 2 hanggang alas 6 yun. Masipag yun. Masipag mag-video call yun. Yung anak ko. Si ano ko, si Good night na, Pas. Daryl. Kuya, good Good night. night. Pas, good night. Okay. Si Darrell.